Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1425-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Patayin siya. Naging malupit ang mga mata ng The Blazing Gold Race Patriarch. Ngayong humihina na ang lakas ng pangalawang elder, ito na ang perpektong pagkakataon para maalis siya. Hanggat naalis nila ang isang Diyos na Panginoon, ang kahihinatnan ng digmaan ay magpapasya. Hindi maganda. Ang tatlong spiritual race godlords ay naging malungkot habang sinusubukan nilang mag-isip ng mga kontra. Ngunit hindi sila binigyan ng Blazing Gold Race ng oras. Boom! Sa isang iglap, ang walang katapusang dagat ng gininto ang apoy ay lumundag patungo sa tatlong spiritual race godlords. Boom! Bang! Nagtulungan ang tatlong spiritual race godlords para ipagtanggol, ngunit napaatras pa rin sila ng Blazing Gold Race. Ang pangalawang elder ay malinaw na may pinakamasamang pagniwi. Natuklasan niya na sa tuwing gagamit siya ng enerhiya, ang bilis ng pagbaba ng kanyang lakas ay bibilis. Ang napakalaking pagbabago sa larangan ng digmaan ng Diyos Panginoon ay natural na nakakuha ng pansin mula sa ibaba ngayon. Ang Blazing Gold Race Godlords ay nagtulak pabalik sa Spiritual Race Godlords. Ang ikalawang elder ng espiritual na lahi ay tila napakahina. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race na nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ay biglang nakakita ng sinag ng pag-asa. Sa kaibahan, ang mga miyembro ng Spiritual Race ay na-freeze sa pagkabigla. Paano naging ganito? Nagulat ang sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade. Nang maniwala ang Spiritual Race na ang tagumpay ay sa kanila, ang Blazing Gold Race Godlords ay gumamit ng hindi kilalang paraan para itulak pabalik ang Spiritual Race Godlords. Sa hitsura nito, ang pangalawang elder ay nagkaroon ng matinding sugat at tila hindi nakatugma sa Blazing Gold Race Godlords. Tara at tulungan natin ang pangalawang elder. Marihing sabi ng pangatlong elder. Ang kinalabasan ng labanan ng Panginoong Diyos ay masyadong mahalaga sa labanang ito. Kapag natalo ang pangalawang elder, matatapos na ang lahat. Ang desisyon ng ikatlong elder ay tumanggap ng pag-aproba ng iba pang miyembro ng lahing espiritual. Ang pagkatalo ay hindi maaaring pahintulutan sa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos. Higit pa rito, ngayong napagdesisyonan na ang labanan ng mga miyembro ng upper echelon, walang problema na ilipat ang isang bahagi ng kanilang mga puwersa sa larangan ng digmaan ng Diyos Lord. Sa partikular, ang isang eksperto tulad ni Francis ay natural na maaaring magpahiram ng tulong laban sa isang Diyos na Panginoon. Isang grupo ng mga langgam ang nagpapadala sa kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Godlord Firecloud ay hindi maiwasang mapangiti. Ikalawang elder, naparito kami para tulungan ka. Pinangunahan ng ikatlong elder ang 10 ilang mga tao sa panig ng pangalawang elder. Bukod sa third elder, may isa pang half-step na Godlord, at pareho silang namumukod tanging half-step Godlords ng spiritual race. Ang natitirang bahagi ng koponan ay binubuo ng pinakamataas na rank 9s. Okay. Ang pangalawang elder ay may mapait na ekspresyon. Firecloud, patayin mo yang brat na yan. Nag-message ang Blazing Gold Race Patriarch. Ang pagpatay na ginawa ni Francis sa ibaba ay nakaalarma maging ang mga Lord. Gusto pa nga ng Blazing Gold Race Patriarch na personal na patayin si Francis. Ngayong si Francis ay nakikilahok sa Godlord battle sa kanyang sariling kalooban, ito na ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Alam ko na sana kahit hindi mo sabihin sa akin. Ang Diyos Panginoong apoy na ulap ay tumawa ng masama. Boom! Sa isang iglap, ang katawan ni Godlord Firecloud ay nagsimulang magliyab sa liwanag, at siya ay lumitaw na parang gininto ang araw, na naglalabas ng walang katapusang mga alon ng init. Ang mga gintong apoy na ito ay mabilis na napalitan ng mga higanteng kamay na sumugod pasulong. Ang pagdurog bundok na pressure na ipinalabas nila ay nagparamdam sa tuktok na rank 9s na parang nahihirapang huminga na malapit ng matuno ang kanilang mga katawan. Ang pangalawang elder at pangatlong elder ay humakbang pasulong, naglabas ng mahinang lakas ng batas upang bawasan ang panggigipit ng Panginoong Diyos. Celestial Spirit Crystal Sword. Sa third elder bilang sentro, ang iba pang miyembro ng spiritual race ay nag-activate ng kanilang mga bloodline.
Ang malakristal na dugo ng iba't ibang kulay ay nagsama-sama sa hangin, na bumubuo ng isang maraming kulay na tibak na kristal. Thuish. Ang kristal na espada ay sumugod sa ilalim ng kontrol ng Third Elder. Ito ay isa pang lihim na bloodline na sining ng espiritual na lahi. Sa pamamagitan ng pagkikrystal ng hangin gamit ang kanilang bloodline, hindi lamang magagamit ng spiritual race ang mga diskarte sa pagtatanggol tulad ng Celestial Spirit Crystal Fortress, kundi pati na rin ang mga nakakasakit na diskarte tulad ng Celestial Spirit Crystal Sword. Boom! Whoosh! Ang multicolored crystal sword, na puno ng hindi kapani-paniwalang bloodline energy at divine power, ay tumusok pasulong, na winasak ang lahat ng higanteng kamay ng apoy sa landas nito. Tulad ng inaasahan sa lihim na spiritual race bloodline art. Talagang hindi karaniwan. Ang mga mata ni Francis ay naging solemn. Ang Celestial Spirit Crystal Sword na ginamit ng Third Elder ay maaaring agad na pumatay ng isang kalahating hakbang na God Lord at magdulot ng banta sa isang God Lord. Isang hindi organisadong mob. Napangiti si God Lord Firecloud nang lumitaw ang isang nakasisilaw na gintong martilyo sa kanyang kamay. Ang mga imahe ng mga hayop ay inukit dito at ito ay naglabas ng isang kakilakilabot na mapang-api na aura. Umiikot na divine power, inihampas niya ang martilyo sa Celestial Spirit Crystal Sword ng Third Elder. Ding! Basag! Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang maraming kulay na espada, na pumutok sa kalagitnaan ng paglipad. Napakalakas! Nanginig ang katawan ng ikatlong Elder habang may umaagos na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang mga bloodline secret arts ng spiritual race ay makapangyarihan, ngunit ang gamitin ang mga ito laban sa isang blazing gold race God Lord ay mahirap pa ring panukala. Habang pinipigilan ng Diyos Lord Firecloud ang pinagsamang pag-atake mula sa grupo ng Third Elder, ang pangalawang Elder at Francis ay naglunsad ng sarili nilang pag-atake. Whoosh! Whoosh! Isang puting scimitar ang lumitaw sa kamay ng pangalawang Elder, at bahagyang kumakaway ito ay lilikha ng hindi mabilang na malalakas na unos. Crystal Whirlwind. Inipon ng ikalawang Elder ang kanyang bloodline energy at divine power sa isang napakalaking malakristal na blade, na pinaputok niya sa God Lord Firecloud. Kasabay nito, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay ni Francis ay namamaga ng may kapangyarihan habang siya ay nagpaputok ng isang sword bolt. Ang isang Diyos na Panginoon na lubhang nabawasan ang lakas at isang pinakamataas na rank 9 sa tingin nila ay magagawa nila ang anumang bagay sa akin. Ikinaway ng Diyos Lord Firecloud ang kanyang gintong martilyo. Ang mga alon ng apoy ay lumundag pasulong, na naging dalawang napakalaking halimaw na dumurog sa talim ng puting kristal ng pangalawang Elder. Batas ng panahon. Agad na nakipag-ugnayan si Francis sa fragment ng ancestral artifact para makahiram siya ng kaunting enerhiya ng time law. Ang layunin ng oras ay napakalakas sa mga layunin, at ang mga batas sa panahon ay mga batas na sumasalungat sa marami pang ibang batas. Pinagsama ni Francis ang enerhiya ng time law sa kanyang time intent at ipinadala ito. Ilang sandali pa, biglang bumagal ang napakalaking apoy na hayop na sumusugod sa kanya. Gamit ang pagkakataong ito, umikot si Francis sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, nagpaputok ng ilan pang sword bolts. Thuish! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword bolts ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis, na pinalakas ng enerhiya ng time law. Hindi akalain ng Diyos Lord Firecloud na mapipigilan ni Francis ang kanyang pag-atake. Sa oras na napagtanto niya ang nangyari, dumating na ang pag-atake ni Francis. Ding! Flash! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Bolt ay dumapo sa banal na katawan ni God Lord Firecloud, na nag-iwan ng napakaitim na scorch mark sa kanyang nakasisilaw at perpektong gininto ang katawan. Naghahanap ng kamatayan. Ang kahihiyan ni God Lord Firecloud ay naging galit, at ang mga apoy ay sumabog sa kanyang katawan na parang siya ay isang bulkan na sumasabog. Maging si Francis na nakasuot ng space-time robe ay naramdaman na parang nasusunog ang kanyang balat. Thuish! Matapos mapunta ang kanyang pag-atake, nagsimulang umatras si Francis. Ang matandang ito ang unang papatay sa iyo. Pinukaw ni Francis, si God Lord Firecloud ay sumugod sa kanya. Nang makita ito, ang pangalawang Elder ay nagsimulang ay ugoy ang kanyang puting scimitar ng paulit-ulit.
Si Francis ay gumanap ng isang hindi kapani-paniwalang mahalagang papel sa labanang ito. Hindi siya papayagang mamatay ng ganito. Sa kabilang dulo, ay hindi. Ang pangatlong elder ay sumigaw sa alarma habang baliw niyang ipinapaikot ang kanyang spiritual race bloodline. Mas maraming puting kristal ang nagsimulang mabuo sa paligid. Ang mga bagong kristal na ito ay lumipad patungo sa maraming kulay na kristal na espada, inaayos ang mga bitik at ginawa itong mas malakas kaysa dati. Thwish! Ang espada ay muling bumaril patungo sa Diyos Lord Firecloud. Damn! Nang maramdaman ang malalakas na pag-atake sa likod niya, napilitang huminto ang God Lord Firecloud. Kahit na ang lakas ng pangalawang elder ay hamina, maaari pa rin niyang gamitin ang lakas na higit pa kaysa sa isang karaniwang kalahating hakbang na Panginoong Diyos. At ang lihim na bloodline art na ginamit ng pangkat ng third elder ay mas malakas pa kaysa sa mga pag-atake ng mahinang second elder. Dahil iyon ang kaso, papatayin muna kita. Namula ang mukha ni God Lord Firecloud sa galit. Sa mga tuntunin ng bilis, si Francis ay mas mabilis kaysa sa hamina na pangalawang elder, at ang pangkat ng ikatlong elder ay gumagamit ng isang lihim na bloodline art at mas nahihirapang gumalaw. Apoy Cloud Heaven Shattering Hayop. Ipinatong ng Diyos Lord Firecloud ang dalawang kamay sa gintong martilyo, na nagbuhos ng napakaraming dugo at banal na kapangyarihan. Ang gintong martilyo ay agad na pumutok na may umiikot na ulap ng apoy. Habang umiindayog ang martilyo, ang napakalaking ulap ng apoy na ito ay napalitan ng isang mabangis na hayop na may napakalaking laki. Roar! Ang apoy na hayop na ito ay mabangis na umungal, ang mga sound wave na naging sanhi ng pagyanig sa buong mundo. Nagawa pa nilang basagin ang ilan sa mga pag-atake ng pangalawang elder. Boom! Matapos magbigay ng kanyang dagandong, ang Fire Cloud Heaven Shattering Beast ay lumundag pasulong, inilantad ang nagninangas ng ngipin nito habang nabangga ito sa mga pag-atake ng pangkat ng pangalawang elder at third elder. Ang mga puting talon ng enerhiya na pinakawalan ng pangalawang elder ay agad na hamina habang ang mga kristal na flakes ay nagsimulang magtanggal ng maraming kulay na espada. Sa kabaligtaran, ang Fire Cloud Heaven Shattering Beast ay naging mas malaki at mas malakas. Roar! Sa isang nanginginig na dagandong sa langit, winasak ng Fire Cloud Heaven Shattering Beast ang lahat ng mga pag-ataking ito at nagpatuloy sa pagsingil sa second elder at third elder. Ay hindi. Nagsuka ng dugo ang ikatlong elder, namumula ang mukha. Siya ay nasugatan na, at pagkatapos ng labis na paggamit ng Bloodline Secret Art, ang kanyang mga pinsala ay lumala. Sa mapanganib na sandali na ito, ang pangalawang elder ay nag-abot ng isang kamay, nagsiwalat ng isang puting perlas, na sa loob nito ay isang nagyelo na malakristal na puyo ng tubig. Kumapit ka! Basag! Binasag ng pangalawang elder ang puting perlas. Sa sandaling ito, isang makapangyarihang windlaw ang pinakilos. Naging sanhi ito maging ang apat na Panginoon ng Diyos na nakikipaglaban sa malayo upang mapasulyap. Swoosh! Isang napakalaking buhawi ng puting kristal ang lumitaw, na nagtataglay ng lakas na maging ang Fire Cloud Heaven Shattering Beast ay naapektuhan. Boom! Ang napakalaking puting buhawi ay hamampas pasulong, bumangga sa Fire Cloud Heaven Shattering Beast, gumiling ito pababa ng napakalawak na divine power at windlaw energy. Ilang sandali pa, ang Fire Cloud Heaven Shattering Beast ay nadorog. Napangiwi si Lord Fire Cloud. Kahit na ang pangalawang elder ay nanghina, siya ay isang Diyos Panginoon pa rin, na nagtataglay ng ilang trump card. Sa harap ng gayong mabangis na pag-atake, napilitan ng Diyos na Panginoong apoy na ulap na gumawa ng mga hakbang sa pagtatanggol. Ang apoy na mga tato sa kanyang gininto ang katawan ay nagsimulang maging mas maliwanag, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng nakakapang-ipong presyon. Boom! Bang! Habang ginagamit ng Diyos Lord Firecloud ang kanyang pisikal na depensa, pinaandar din niya ang kanyang gintong martilyo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga depensa ay umabot sa kanilang rurok. Boom! Bang! Bumagsak! Dumating ang buhawi, ang banggaan ng apoy at hangin ay yumanig sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nagninangas na enerhiya ng apoy ang bumaril sa kalangitan, na nagkalat sa enerhiya ng windlaw. Lumitaw ang Diyos Lord Firecloud. Bagamat may kaunting bahid ng dugo sa katawan, hindi naman siya masyadong nasugatan.
Sa di kalayuan, ang pangalawang elder, isang patak ng dugo na umaagos mula sa kanyang mga labi, ay napilitang umatras. Sa pamamagitan ng pag-activate ng isa sa kanyang mga trump card sa kanyang mahinang estado, naging sanhi siya ng pagpapabilis ng paghina. Wala na siyang lakas para lumaban sa labanan ng Diyos Lord. Ang koponan ng ikatlong elder ay napakahina din mula sa paggamit ng spiritual race bloodline art. Anak, sino ang makapagliligtas sa iyo ngayon? Ang Diyos Lord Firecloud ay pansamantalang isinantabi ang pangalawang elder at pangatlong elder na itinoon ang kanyang mga mata kay Francis. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang elder at pangatlong elder ay pansamantalang walang kakayahang makipaglaban. Ang nagninangas na enerhiya sa hangin ay unti-unting nagdulot ng lahat ng iba pang uri ng enerhiya ng layunin upang mawala. Habang hindi na nagagamit ang wind, metal, at lightning antennas, bumagsak ang bilis ni Francis. Boom! Nabalot ng walang hanggan na apoy, ang Diyos Panginoong apoy na ulap ay sumibol mula sa likuran. Parehong ang pangalawang elder at pangatlong elder ay walang magawang manood. Laban sa isang Diyos na Panginoon, wala akong anumang kalamangan sa bilis. Lumubog ang mga mata ni Francis. Nang makitang malapit ng maabutin ni God Lord Firecloud, alam niyang hindi na niya kayang itago ang kanyang mga trump card. Biglang nagsimulang maglabas ng isang layer ng puting time energy ang katawan ni Francis. 1426. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng time law na ginagamit ni Francis ay lalong lumakas. Kung gumamit siya ng ganoong kakilakilabot na enerhiya ng time law para lamang makatakas, talagang ipapabayaan niya ang fragment ng ancestral artifact. Whoosh! Biglang tumalikod si Francis, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kanyang kamay ay namamaga sa kapangyarihan. Mamatay! Hinawakan ng dalawang kamay ang espada, nilaslas niya. Sa sandaling ito, naramdaman ng humahabol na God Lord Firecloud ang paghihigpit ng time law at nagsimulang bumagal sa bawat aspeto. Mas malakas pa ang time law na iyon kaysa dati. Ano bang nangyayari sa batang ito? Naging malungkot ang mga mata ni God Lord Firecloud nang simulan niyang seryosohin si Francis. Habang bumababa ang espada sa hindi kapani-paniwalang bilis, nagmamadaling ibinaba ng Diyos Lord Firecloud ang kanyang martilyo. Kling-klang. Nagtagumpay ang God Lord Firecloud sa pagharang sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Francis. Bagamat ang mga batas sa sunog ay mas mababa sa batas ng panahon, sila ay mga batas pa rin. Bukod dito, ang time law na ginagamit ni Francis ay hindi partikular na makapangyarihan. Kaya, ang Diyos Lord Firecloud ay lubos na may kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili sa kabila ng mga pagpigil ng time law. Junior, kahit na gumamit ka ng kaunting time law, hindi mo pa rin ako matatalo. God Lord Firecloud ay hindi napigil ang tumawa. Kahit na ang kanyang espada ay hinarang ng Diyos Lord Firecloud, si Francis ay hindi nababagabag, at hindi rin niya binawi ang kanyang espada. Sa halip, inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa patuloy na pagdiin gamit ang espada. Junior, walang kwenta. Teka. Inaabsorb mo ang energy ko. Ang Diyos Lord Firecloud ay tumawa at naghahanda sa pagtawa nang bigla siyang ngumisi. Naramdaman niya na ang bloodline energy at divine power na ipinalalabas niya ay unti-unting naglalaho. Hey! Ngumiti si Francis at kaagad na umatras. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay ang sumipsip ng enerhiya ng God Lord Firecloud. Gayunpaman, ang lakas ng isang Diyos na Panginoon ay napuno ng isang batas at medyo mahirap makuha, kaya nagkaroon ng pagkapatas ng ilang sandali. Pagkaalis ni Francis. Boom! Isang haligi ng apoy ang dumaan sa posisyon na dati niyang inookupahan. Ang hamak na ito. Nagdilim ang mukha ni God Lord Firecloud. Hindi pa siya nagdusa ng ganito sa kamay ng isang junior. Ang pangalawang elder at pangatlong elder, na umatras ng napakalayo, ay hindi maiwasang magulat sa tanawing ito. Hindi ko akalain na si Francis lang ang makakalaban ng isang Diyos na Panginoon sa ilang sandali. Napabuntong hininga ang ikatlong elder sa gulat. Siyempre, sa kasagsagan niya, kaya na rin niyang lumaban sa Diyos Lord Firecloud sa maikling panahon, ngunit hinding-hindi siya makakalabas ng hindi nasaktan, lalo na't nahihirapan ang Diyos Lord Firecloud. Totoo, ang Diyos Lord Firecloud ay dumaan sa isang malaking labanan at medyo nasugatan ng trump card ng pangalawang elder.
Saan lang nakukuha ni Francis ang enerhiya ng Time Law na ito? Ang pangalawang elder ay mas nag-aalala tungkol sa paksang ito. Napakahirap na paniwalaan na ang isang batang junior ay nakakaintindi ng isang time law, at si Francis ay hindi pa nakakapasok sa Godlord level. Ang iba pang apat na Panginoong Diyos ay naiwan din sa kawalan ng paniniwala sa tanawing ito. Napakabihirang para sa mga half-step na Godlords na makipaglaban sa Godlords. Ang pinakamataas na rank 9 na pakikipagpalitan ng suntok sa isang Godlord ay hindi pa naririnig. Ano lang ang ginagawa ng Diyos Lord Firecloud? Lumamlam ang mukha ni The Blazing Gold Race Patriarch. Ang pangalawang elder at pangatlong elder ay parehong nawala ng kakayahang lumaban, at kahit na si Francis lang ang kaharap ng Diyos na si Lord Firecloud, hindi pa rin niya kayang patayin siya kaagad. Sa sandaling ito, boom! Bang! Nag-away muli sina Francis at Godlord Firecloud. Dahil na-absorb ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ang ilan sa divine power ng Godlord Firecloud, mas malakas pa ito at medyo nagulat sa Godlord Firecloud. Mahusay. Ang bilis ng pagsipsip ay mas mabilis pa sa pagkakataong ito. Natuwa si Francis. Ang kanyang Chaos Origin divine power ay mayroon ding fire intent. Matapos masipsip ng isang beses ang enerhiya ng Fire Law, naging mas madali ang pangalawang pagkakataon. Junior, ang lakas ng isang Diyos na Panginoon ay lubhang mapanganib. Ang Diyos Lord Firecloud ay umungol, may masamang tingin sa kanyang mukha. Boom! Ang kanyang buong katawan ay sumabog na may fire energy na parang isang bulkang sumasabog. Kahit na ang pangalawang elder ay kailangang maingat na harapin ang kakilakilabot na enerhiyang ito. Ang Diyos Lord Firecloud ay inihanda sa pagkakataong ito at mabilis na naglunsad ng counterattack. Naramdaman ng pangalawang elder at pangatlong elder ang kanilang mga puso na lumukso sa kanilang mga lalamunan sa tanawing ito, at maaari lamang silang umasa na makakaiwas si Francis. Ngunit sa kanilang pagtataka, hindi man lang sinubukan ni Francis na umiwas. Space-time barrier. Inactivate ni Francis ang defensive skill ng kanyang space-time robe. Whoosh! Whoosh! Sunod-sunod na hadlang ang lumabas mula sa space-time robe. Bilang karagdagan, nag-apply si Francis ng ilang enerhiya sa Time Law, na naging dahilan upang ang space-time barrier ay maging mas malakas at mas may kakayahang depensahan at hadlangan ang pag-atake ng isang Godlord. Kasabay nito, mabilis na nabuo ni Francis ang isang singsing ng Dark Silver sa paligid niya. Sa sandaling ito, may tatlong layer ng depensa si Francis, ang space-time barrier, ang Chaos Heaven Void Ring, at ang space-time robe. Bees! Boom! Ang malupit na apoy ay bumagsak sa space-time barrier. Ang Chaos 7 Void Ring ay mabilis na nagsimulang sumipsip ng enerhiya na ito. Sa pagsipsip ng enerhiyang ito, nagawa pa ng Chaos 7 Void Ring na palakasin ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol. Itong brat, hiniranggan niya talaga ang atake ko. Natigilan si Godlord Firecloud. Siya ay orihinal na naniniwala na, kahit na sinubukan ni Francis na umiwas, siya ay nauwi pa rin sa matinding sugat. Hindi niya akalain na gagawin lang ni Francis ang pag-atake. Sa oras na ito, halos naubos na ang enerhiya ng space-time barrier. Boom! Pagkalipas ng ilang sandali, bumangga ang walang hanggan na apoy laban sa Chaos 7 Void Ring, sa kalaunan ay bumagsak upang hampasin ang space-time robe. Boom! Bang! Bagamat nagawang harangan ng space-time robe ang pinsala, ang epekto ng mga apoy na ito ay nagtulak pa rin kay Francis pabalik ng malayo. Ang pag-ataking ito ay magpapadala sa iyo sa Yellow Springs. Ang Diyos Lord Firecloud ay umungal habang umaarangkada siya, hindi binibigyan ng pagkakataon si Francis na makahinga. Bagamat hinarang ni Francis ang isang pag-atake, malamang na ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang pangalawang pag-atake ay tiyak na papatay sa kanya. Boom! Bang! Inihagis ng Diyos Lord Firecloud ang kanyang gintong martilyo, naglabas ng ulap ng apoy kung saan lumabas ang ilang mabangis na hayop ng apoy. Conversion na pinagmula ng Chaos. Walang takot, ginawa ni Francis ang Chaos 7 Void Ring sa ilang agos ng pilak na Dom Alloy sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Ang espada ay naging lubhang mabigat at nagsimulang kumikinang na may nagninangas na ningning.
Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan ang pag-atake ng Diyos Lord Firecloud upang mas masipsip niya ang enerhiya at mapalakas ang lakas ng napakalakas na Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Kahit ang Diyos Lord Firecloud ay hindi maiwasang manginig ng maramdaman ang kapangyarihan ng espada. Boom! Bang! Sa pamamagitan ng pag-indayog ng espada, ang mga apoy na hayop ay napatay. Bumaba ang espada sa Diyos Lord Firecloud, ang walang katapusang kapangyarihan na nakapaloob dito ay mabilis na lumalabag sa mga depensa ng Diyos Lord Firecloud at nagdadala ng gout ng gininto ang dugo. Paano ito nangyari? Sumigaw si God Lord Firecloud, nagulat ang mukha niya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naunawaan ng Diyos Lord Firecloud. Matapos ang paulit-ulit na pagsipsip ng kanyang enerhiya, si Francis ay nakabuo ng sapat na lakas upang ang kanyang pag-atake ay nagawang basagin ang pag-atake ng Diyos Lord Firecloud at nasugatan ang kanyang katawan. At ang mga sugat na dulot ng Tribulation Lightning ay hindi madaling gumaling. Hindi mapapatawad. Ang Diyos Lord Firecloud ay nagalit at agad na sinimulang sunugin ang kanyang dugo at banal na kapangyarihan. Ang gintong martilyo ay nagpakawala ng isa pang ulap ng apoy. Sa pamamagitan ng pag-indayog ng martilyo, ang napakalaking ulap ng apoy na ito ay naging isang napakalaking halimaw. Ito ang pinakamataas na kasanayan ng Diyos Lord Firecloud, Firecloud Heaven Shattering Beast. Francis, makakapagpahinga ka na ngayon na mamamatay ka sa pinakamataas na kakayahan na ginamit ko sa aking pangalan. Mabangis na tumawa ang Diyos Lord Firecloud. Maging ang pangalawang elder at pangatlong elder na nagtutulungan ay nabigo na harangan ang Firecloud Heaven Shattering Beast. Bukod dito, ginugol na ni Francis ang lahat ng lakas ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Kahit na ginamit niya ang defensive measure mula noon, mahihirapan siyang pigilan ang pag-ataking ito. Roar! Ang apoy na hayop na ito ay mabangis na umungal, ang mga sound wave na naging sanhi ng pagyanig sa buong mundo. Ngunit walang takot na hinarap ni Francis ang napakalaking flame beast na ito. Bees! Ang malakas na enerhiya ng Time Law ay bumaba sa Firecloud Heaven Shattering Beast. Kasabay nito, pinaandar ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Itong bloodline energy. Nagulat si God Lord Firecloud. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang napakalakas na sinaunang enerhiya mula sa mga mata ni Francis, malapit sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Roar! Ang Firecloud Heaven Shattering Beast ay umungal, nagpakawala ng enerhiya ng Fire Law para labanan ang enerhiya ng Time Law, at pagkatapos ay sumabog ito pasulong. Ibinuko ng Firecloud Heaven Shattering Beast ang malaimpyernong bibig nito at tila malapit ng lumunin si Francis ng buo. God Eye. Illusory Oblivion. Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng panaginip na ambon na naglaho sa nakapaligid na mundo. Ang Firecloud Heaven Shattering Beast ay biglang lumitaw sa kanyang mga mata na gawa sa kumikislap at nakikinang na mga bula. Patayin! Lumakas ang kanyang origin energy habang itinoon niya ang kanyang isip. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Firecloud Heaven Shattering Beast ay nawala na lang. Ito. Paano nangyari ito? Ang Diyos Lord Firecloud ay halos mabulunan. Ang kanyang pinakamataas na kakayahan ay naglaho na lamang. Ito ay mas nakakagulat sa kanya kaysa sa pagharang ni Francis sa kanyang pag-atake. Lahat ng tao sa lugar, kabilang ang 4 na naglalaban ng Godlords, ay natulala. Kahit na ang ikalawang langit na Diyos Lords ay hindi maunawaan ang tanawing ito. Sa sandaling ito, isang panaginip na pilak na mata ang lumitaw sa kalangitan, na naglalabas ng isang kakila-kilabot na presyon ng kaluluwa. God Eye Duplication, Firecloud Heaven Shattering Beast. Si Francis ay tumawag kasama ang kanyang kaluluwa, kung saan ang pilak na mata ay nagsimulang magpakawala ng isang panaginip na ambon. Boom! Isang mabangis na hayop na gawa sa apoy ang lumabas mula sa ambon. Ang target nito ay ang Godlord Firecloud. Hindi. Ang Diyos na Panginoong apoy na ulap ay nakatayong nagyelo sa kinatatayuan habang siya ay nilamon ng Firecloud Heaven Shattering Beast. Brerum. Nagkalat ang ulap ng apoy, na inihayag ang napaso at napinsalang katawan ng Diyos Lord Firecloud. Hanggang ngayon, medyo magulo pa rin ang isip niya.
Biglang, isang malakas na enerhiya ng kaluluwa ang lumapit na naging sanhi ng pagkislap ng mga mata ni Godlord Firecloud. Thuish. Isang miniature na Chaos Origin Divine Sword ang tumusok sa kaluluwa ni Godlord Firecloud, dahilan para mapahawak siya sa kanyang ulo at mapaungol sa sakit. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Mabilis na sinundan ni Francis ang isang slash ng napakalaking espada sa kanyang mga kamay. Swoosh! Isa pang hindi maalis na sugat ang naiwan sa katawan ni Godlord Firecloud. Ang mga pinsala ni Godlord Firecloud ay napakalubha na ngayon. Ang mga pag-atake ni Francis ay nilagyan ng Tribulation Lightning Energy at Time Law Energy. Ang Tribulation Lightning Energy ay nagpahirap sa paghilom ng mga sugat habang ang Time Law ay kinaladkad ang oras ng paggaling sa Infinity. Bilang karagdagan, ang kakaibang diskarte at bloodline na enerhiya ni Francis na lumalapit sa nangungunang 10 sinaunang lahi ay nagdulot sa kanya ng takot at takot. Tumakbo. Nang walang ibang salita, ang Diyos na Panginoong Apoy na ulap ay nagbago sa isang bahid ng apoy at nagsimulang tumakas. Ngunit natural na hindi hahayaan ni Francis ang Diyos Lord Firecloud ng ganoon kadali. Thuish. Thuish. Dalawang batis ng liwanag ang dumaloy sa kalangitan, ang isa ay tumatakas at ang isa ay humahabol. Gayunpaman, ang tumakas ay isang Diyos na Panginoon habang ang humahabol ay isang peak rank 9 lamang. 1427. Dalawang batis ng liwanag ang dumaloy sa kalangitan, ang isa ay tumatakas at ang isa ay humahabol. Ang tumatakbo ay ang Godlord Firecloud ng Blazing Gold Race habang ang humahabol ay ang peak rank 9 Francis ng Spiritual Race. Nang makita ng lahat ang tanawing ito, ang una nilang reaksyon ay ang pagtataka kung nakakakita sila ng mga bagay. Isang makapangyarihang Diyos na Panginoon ang hinahabol ng pinakamataas na rank 9. Ganito ba kalakas si Francis? Ang katawan ng pangalawang elder ay nanigas, at ang kanyang mukha ay namutla sa hindi makapaniwala. Kahit na sa kanyang tuktok, hindi siya naniniwala na matatalo niya ang Diyos Lord Firecloud, ngunit si Francis. Hindi ko akalain na, habang natalo tayo, siya lang ang nakakatalo sa isang Diyos na Panginoon. Ang ikatlong elder ay umiling sa gulat, bumantong hininga sa kanyang kababaan. Mula nang dumating si Francis sa spiritual race, paulit-ulit siyang nagpakita ng nakakagulat na paglilinang at lakas. Sa loob lamang ng ilang dekada, napunta siya mula sa isang True God Jr. tungo sa isang taong nalampasan na ngayon ang third elder. Ngayong naisip na niya ito, marahil ay wala talaga siyang karapatang kunin si Francis bilang isang disipulo noon. Samantala, ang dalawa pang Blazing Gold Race Godlords ay mas nabigla. Hindi nila akalain na ang isang peak na rank 9 junior ay magbabalik sa sitwasyong nilikha nila gamit ang cursed words of deaths. Godlord Firecloud, ikaw ay tanga. Galit na sumigaw ang naglalagablab na gintong race patriarch. Ang napakagandang pagkakataon ay ganap na sinira ng Diyos Lord Firecloud. Siya ngayon ay hinahabol ng pinakamataas na rank 9 at malamang na magiging katatawanan sa buong Zilling Zone. Haha! Ang dalawang iba pang spiritual race godlords ay patuloy na tumatawa, ganap na nagulat sa pag-unlad na ito. Talagang nakakataas ng buhok ang labanang ito. Buti na lang at sa huli, hindi natalo ang spiritual race. Thuish. Thuish. Ang Godlord Firecloud ay tumakas patungo sa malayong abot tanaw, at nang marinig niya ang galit na dagandong ng Blazing Gold Race Patriarch, ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sa sandaling ito, naramdaman ng Diyos Lord Firecloud ang malalakas na pulso ng divine power na nagmumula sa kanyang likuran. Ilang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Bolts ang bumaril patungo sa kanya. Ding! Thuish! Ginawa ng Diyos Lord Firecloud ang lahat para makaiwas, ngunit nataman pa rin siya ng dalawa sa mga sword bolts. Saan ka pupunta? Umungol si Francis habang siya ay sumabog sa hangin. Sa totoo lang, nang hindi ginagamit ang time law, mahihirapan si Francis na makipagsabayan sa Godlord Firecloud. Kahit na naabutan niya, hindi garantisadong papatayin ni Francis ang Diyos Lord Firecloud. Ang mga Panginoong Diyos ay may napakatibay na sigla.
Bukod dito, kahit na ang isang Diyos na Panginoon ng parehong antas ay kailangang mag-ingat sa isang huling ditch na ganting salakay mula sa isang namamatay na Panginoong Diyos. Kung hindi, maaaring mamatay silang dalawa. At si Francis ay isang peak rank 9 lamang. Habang hinahabol niya ang Diyos Lord Firecloud, hindi siya masyadong lumalapit. Ang tanging layunin niya ay sugpuin ang Diyos Lord Firecloud at pigilan siyang malagutan ng hininga. Kapag natapos na ang pangalawang elder at pangatlong elder, maaari na nilang tapusin ang labanang ito. Patriarch, dapat tayong umatras, tama ba? Ang God Lord Firecloud ay naglakas ng loob at nag-message sa Blazing Gold Race Patriarch. Napakasama ng sitwasyong ito. Sumangayon ang ibang Blazing Gold Race Godlord sa mungkahi ng God Lord Firecloud. Sa paghabol ng Diyos Lord Firecloud ni Francis, mahihirapan silang dalawa na labanan ang espiritual na lahi. Ang ikalawang elder ng espiritual na lahi ay nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala sa oras na ito, at may ilang mga dalubhasa sa medicine daw sa kanyang tabi na nag-iisip ng mga paraan upang pansamantalang sugpuin ang mga salita ng kamatayan. Kapag ang pangalawang elder at pangatlong elder ay nakabawi ng sapat na lakas, at dahil ang espiritual na lahi ay may mas maraming kalahating hakbang na godlords na natitira kaysa sa naglalagablab na gold na lahi, ang nagliliyab na gold na lahi ay daranas ng mas malaking pagkatalo. Umalis. Ang naglalagablab na gintong race patriarch, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit, nagigting ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Habang tumatagal ang mga berdeng burol, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng kahoy na panggatong upang masunog. Umalis. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race sa ibaba ay nagsimula ng isang pakyawan na retreat. Swiss. Ang Godlord Firecloud ay sumali sa dalawa pang Blazing Gold Race Godlords, silang tatlo ay nakikisali sa isang fighting retreat. Patayin. Ang patriarch ng lahing espiritual na umuungal. Ang sama ng loob sa pagitan ng Blazing Gold Race at ng Spiritual Race ay nasa antas na kung saan ang isa o ang isa ay kailangang mamatay. Mas mainam kung tuluyan nilang mapuksa ang Blazing Gold Race, ngunit kung hindi, gagawin nila ang lahat para masugitan ito ng husto at mapababa ang banta na dulot nito. Brer Room. Ang dalawang malulusog na Godlords of the Spiritual Race ang nanguna sa pagpupulong, niyanig ang mundo. Kung hahayaan natin ang Blazing Gold Race sa pagkakataong ito, tiyak na babalik sila. Nanlamig ang mga mata ng pangalawang elder. Nang pansamantalang pinigilan ang first words of death at medyo nakabawi ang kanyang lakas, bumalik siya sa labanan. Ang third elder at ang iba pang kalahating hakbang na Godlords at ang pinakamataas na rank 9s ay muling sumali sa mga laban. Sa ibaba, ang espiritual na lahi ay nasa gitna ng isang buong pagtugis. Boom! Bang! Bumagsak! Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang karera ay muling umabot sa rurok. Upang maprotektahan ang natitirang mga miyembro ng Blazing Gold Race, ang tatlong Godlords ay kailangang manatili sa likuran upang palayasin ang mga miyembro ng Spiritual Race sa itaas na echelon. Ang Spiritual Race ay teknikal na mas malakas kaysa sa Blazing Gold Race sa mga tuntunin ng kabuoang lakas, ngunit sa tatlong Godlords na ganap na nakatutok sa depensa, ang Spiritual Race ay panandaliang walang nagawa sa Blazing Gold Race. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na lahi ay hindi nagtagumpay sa mga paputok na pag-atake. Mabilis na umatras ang mga natitirang miyembro ng Blazing Gold Race. Tara na! Ang Blazing Gold Race Patriarch ay mahigpit na pinandilatan ng Spiritual Race Patriarch at Francis sa huling pagkakataon bago humiyaw. Upang hayaan ang iba pang miyembro ng Blazing Gold Race na umatras, ang tatlong Godlords ay nanatili sa likod upang tiisin ang galit na pag-atake ng Spiritual Race, na nagduso ng malalaking pinsala sa proseso. Damn! Hinahayaan natin silang umalis ng ganun-ganun lang. Ang pangalawang elder ay medyo ayaw. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, ang tatlong Spiritual Race Godlords na nagtutulungan ay maaaring lubos na nasugatan ang tatlong kaaway na Godlords. Ngunit ngayon, kung ang tatlong Blazing Gold Race Godlords ay nakatuon ang lahat sa kanilang pagtakbo, mahihirapan silang huminto. Dahil hindi natin kayang harapin ang tatlo, tumutok tayo sa isa lamang. Tumawag si Francis habang nakatutok ang kanyang kaliwang mata sa Godlord Firecloud.
Mas madaling sabihin iyan kaysa gawin. Nagtutulungan silang tatlo. Nagdilim ang tingin ng pangalawang elder. Ang tatlong kaaway na Diyos Lord ay nagtutulungan upang ipagtanggol habang dahan-dahan silang umatras. Mukhang hindi ka panipaniwala ang plano ni Francis. Biz. Sa sandaling ito, ang katawan ni Francis ay pumutok sa lakas ng time law, na dahan-daang dumaloy sa kanyang kaliwang mata. Ang enerhiya ng time law na ginamit ni Francis sa oras na ito ay mas malakas kaysa dati. Buzz. Biz. Nagsimulang lumabas ang panaginip na ambon mula sa kanyang kaliwang mata, nakasisilaw at napakarilag. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga miyembro ng spiritual race sa lugar ay natulala sa nakakatakot na sinaunang enerhiya na pinalabas ng mata ni Francis. Space-time seal. Biglang nagpaputok ang space-time ay bloodline technique ni Francis. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kakaibang space-time na enerhiya ang bumaba sa katawan ni Godlord Firecloud. Hindi maganda. Ang Diyos Panginoong apoy na ulap ay sumigaw sa gulat. Sa sandaling ito, nilamon siya ng malakas na space-time na enerhiya na pumipigil sa paggamit ng space intent. Ang bilis ng kanyang pag-iisip at iba pang aspeto ay pinabagal ng time intent, at malinaw na nagsimulang gumalaw ng mas mabagal ang kanyang katawan. Maging ang dalawang salitang iyon ay binigkas ng napakabagal. Sa tulong ng time law, ang space-time ay bloodline technique ni Francis ay mas malakas. Ang matinding na sugatan na Godlord Firecloud ay may napakakaunting kakayahan na lumaban. Magandang pagkakataon. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay tumawag sa tuwa. Hindi nila inaasahan na magkakaroon si Francis ng napakalakas na space-time ay bloodline technique. Nagawa nitong pansamantalang pigilan kahit ang isang Diyos na Panginoon at hindi maaaring bantayan. Siyempre, ito ay dahil ang Diyos Lord Firecloud ay lubhang nasugatan at mas mahina kaysa dati. Mamatay. Ang spiritual race patriarch ay paulit-ulit na inihagis ang kanyang saber, na tinatakpan ang kalangitan ng mga blades ng asul na kristal. Metal Shattering Strike. Ang palad ng Grand Elder ay nagpakawala ng hindi mabilang na nakasisilaw na gintong kristal. Swoosh! Ang mga gintong kristal ay parehong matutulis at mabilis, na tumutusok sa katawan ng Diyos Lord Firecloud. Samantala, ang pangalawang Elder at pangatlong Elder ay gumagamit ng sarili nilang makapangyarihang mga diskarte. Sa sandaling ito, ang Diyos Lord Firecloud ay pinigilan ng space-time na enerhiya at hindi makaiwas o makalaban. At gaano man kalakas ang dalawang natitirang Godlords ng Blazing Gold Race, hindi nila mapigilan ang mga pag-atake ng buong spiritual race. Bukod dito, sila mismo ay nasaktan ng husto. Boom! Bang! Bumagsak! Sa sandaling napaatras ang Blazing Gold Race Patriarch at ang isa pang Godlord, ang iba pang mga pag-atake ay direktang tumama sa Godlord Firecloud. Hindi. Ang mukha ni Godlord Firecloud ay nababalot ng takot. Kahit na matapos talunin ni Francis ay hindi siya natakot dahil alam niyang hindi siya maaaring patayin ni Francis. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, nahaharap siya sa mga pag-atake mula sa maraming eksperto ng espiritual na lahi. Kaboom! Ginawa ng Diyos Lord Firecloud ang lahat upang labanan ang space-time energy at i-activate ang kanyang mga depensa. Sa tabi niya, makikita ang malabong imahe ng Fire Divine Kingdom. Hindi maganda. Hindi natin siya iligtas. Bumantong hininga ang dalawang Blazing Gold Race Godlords bago nagpas siyang umatras. Mamatay. Ang sable sa kamay ng spiritual race patriarch ay kumikinang na may asher na ningning habang nagpakawala ito ng malakristal na whirlpool. Boom! Bumaba ang asul na whirlpool sa matinding na sugatan na Godlord Firecloud. Ilang saglit pa ay dinurog nito ang kanyang katawan sa wala. Sa wakas, isang Diyos na Panginoon ang napatay sa labanang ito. Ipagpatuloy ang pagtugis. Utos ng spiritual race Godlords. Hindi nila mabigyan ng pagkakataon ng Blazing Gold Race na huminga. Sasaktan nila ang Blazing Gold Race base at durugan ang lahat. Ang hukbo ng espiritual na lahi ay sumugod patungo sa teritoryo ng Blazing Gold Race. Ngunit bago pa sila makalayo, natuklasan ng mga miyembro ng spiritual race na ang hukbo ng Blazing Gold Race ay huminto sa unahan.
Ang aura ng isang makapangyarihang Diyos na Panginoon ay lumitaw sa gitna ng hukbo ng blazing gold rays. Ang Panginoong Diyos na ito ay napapaligiran ng mapusyaw na berdeng ilaw. Ito ay isang matandang lalaki na may itim na buhok at isang madilim na berdeng kaliwang mata na tila pinagmulan ng buhay. Tumigil ka. Naging seryoso ang mukha ng spiritual race patriarch, at hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Dahil itong Diyos Lord ay ang Life Sacred Lands God Lord Verdant Origin. Tapusin na natin ang digmaang ito. Paano na? Mahinang tanong ng Diyos Lord Verdant Origin. Nagtitiwala ako na alam ng banal na lupain ang sama ng loob sa pagitan ng ating dalawang lahi. Kung hahayaan natin ang blazing gold race na maglaho ngayon, babalik sila sa hinaharap. Nanlamig ang mukha ng spiritual race patriarch habang prangka niyang sinabi. Natahimik ang blazing gold race. Kung ipagpapatuloy ng spiritual race ang paghabol, hindi nito ganap na mapupunas ang blazing gold race, ngunit makakagawa pa rin ito ng napakalaking pinsala. Kinatawan ko ang Life Sacred Land sa pag-aalok ng solusyon sa hidwaan na ito sa pagitan ng inyong dalawang lahi, ibibigay ng blazing gold race ang kalahati ng lupain nito at magbibigay ng napakalaking mapagkukunan bilang kabayaran. Bilang kapalit, ang spiritual race ay hindi magsisimula ng anumang pagsalakay sa blazing gold race, sabi ng God Lord Verdant Origin, at pagkatapos ay bumaling siya sa dalawang patriarch. Ano? Ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay napangiwi, malinaw na hindi masyadong kontento sa panukalang ito. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na lahi ay nanalo ng isang malaking tagumpay sa pagkakataong ito. Maaari nilang walisin ang lahat ng teritoryo ng blazing gold race at angkinan pa rin ito bilang kanila. Manem. Ang dalawang blazing gold race godlords, gayunpaman, ay napakasaya na marinig ang panukalang ito. Malinaw na pinaboran nito ang blazing gold race. Gayunpaman, mula sa pananaw ng buhay na sagradong lupain, ito ay tama lamang at nararapat. Ang espiritual na lahi ay haantong sa matinding sugat sa sarili kung susubukan nitong ganap na sakupin ang mga lupain ng naglalagablab na gold race. Ang kabuuang lakas ng Zilling Zone ay babagsak, natutokso sa ibang mga zone sa pag-atake. Patriarch, hindi masyadong maganda ang panukalang ito. Nagsimulang mag-usap ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race. Ngunit kung tatutol tayo sa panukalang ito, mahihirapan tayong ganap na wasakin ang nagliliyab na lahing ginto habang hinihimok din ang sama ng loob ng sagradong lupain. Nag-alinlangan ang patriarka ng lahing espiritual. Pagkatapos ng ilang talakayan, sa wakas ay nagkasundo ang lahat. Okay. Tinanggap ng spiritual race patriarch ang panukala ng Life Sacred Land. Una, makakatanggap sila ng malaking kabayaran sa lupa at mga mapagkukunan, na hindi lubos na hindi katanggap-tanggap. Pangalawa, nagbibigay sila ng mukha sa sagradong lupain, at dahil tiyak na lalakas ang espiritual na lahi pagkatapos ng digmaan, mapapabuti nila ang kanilang relasyon sa sagradong lupain. Kung nagtagumpay sila sa pagbuo ng isang relasyon, kung gayon kahit na ang blazing gold race ay nakaranas ng revival at bumalik, ang spiritual race ay walang dapat ikatakot. Bukod dito, hindi naniniwala ang spiritual race patriarch na magkakaroon muli ng pagkakataong ganito ang blazing gold race. Sa sandaling ito, ang spiritual race ay may isa pang Diyos na Panginoon kaysa sa blazing gold race, at mayroon din silang walang katulad na mga henyo tulad nina Angelica at Francis. Sa wakas, mas kakaunting pagkatalo lang ang natamo nila sa digmaan. Napakababa ng pagkakataong makaganti ang blazing gold race. Naayos na ang usapin. 1428. Sa ilalim ng kalooban ng banal na lupain, ang dalawang lahi ay tumigil sa kanilang digmaan at nagpasya na makipagpayapaan. Tulad ng para sa mga tiyak na detalye ng kasunduan sa kapayapaan, ang mga iyon ay kailangang i-hash out sa ibang araw. God Lord Verdant Origin, may paraan ba ang Sacred Land para bawiin ang cursed words of death? Ang spiritual race patriarch ay tumawag sa Diyos Lord Verdant Origin, na naghahanda ng umalis. Ang lahi ng sinaunang shaman ay ang second rango na ipinagbabawal na lahi ng 10,000 sinaunang lahi. Alam ng lahat ng 10,000 ancient races kung gaano kakilakilabot ang maraming sikretong sining nito.
Ang pangalawang elder ay nasa ilalim pa rin ng mga epekto ng mga sinumpa na salita ng kamatayan. Bagamat ang espiritual na lahi ay may mga paraan para pansamantalang supulan ito, hindi nila ito tuluyang maalis. Nangangahulugan ito na, habang ang pangalawang elder ay maaaring mabuhay, ang kanyang lakas, paglilinang, at iba pang mga aspeto ay dahan-daang kumukupas. Ang sinumpa ng mga salita ng kamatayan. Ang God Lord Verdant Origin ay naging solemna habang itinoon niya ang kanyang pares ng dark green na mata sa second elder. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalisay na enerhiya ng buhay ay dumaloy sa katawan ng pangalawang elder. Pakiramdam ng pangalawang elder ay ang iba't ibang maliliit na sugat sa kanyang banal na katawan ay agad na gumaling habang kahit na ang mga malalaking pinsala ay mabilis na gumagaling. Kasabay nito, naramdaman niya na ang kinakaing unti-unting epekto ng words of death ay biglang bumagal. Biglang itinigil ng Diyos Lord Verdant Origin ang pag-activate ng kanyang Eyes of Life. Hindi maganda. Umiling ang Diyos Lord Verdant Origin. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay medyo nabigo kahit na inaasahan na nila ang konklusyong ito. Kung mismong ang Panginoong buhay na Diyos ang kumilos, ang mga first words of death ay tiyak na maaalis. Baka magawa rin ito ng ibang mga hari ng Diyos. Dagdag pa ng Diyos Lord Verdant Origin. Ang Diyos ng buhay. Napailing ang mga miyembro ng spiritual race, baka sa mga mukha nila ang pananabik. Ang Diyos ng buhay ay ang may hawak ng Life God Eye, isa sa mga Diyos ng sinaunang desolate realm of gods. Ang lahat ay lubos na nakatitiyak na siya ay may paraan upang maalis ang mga first words of death. Ngunit hindi nila alam kung ang Diyos ng buhay ay nasa buhay na sagradong lupain, lalo na kung kaya nilang bayaran ang halaga para sa paghiling ng tulong sa isang Diyos. Hey hey! Malamig na tumawa ang Blazing Gold Race Patriarch. Ang nagliliyab na gintong lahi nila ay nawala ng isang Diyos na Panginoon, ngunit kahit na ang pangalawang elder ng espiritual na lahi ay hindi patay, siya ay karaniwang nawala ang lahat ng potensyal at dahan-daang ibababa ng sumpa. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang karera ay sa wakas ay napanalunan ng espiritual na lahi. Ngayong natapos na ang digmaan, ang magkabilang panig ay pumasok sa isang panahon ng pahinga at pagpapagaling. Ang dalawang karera ay nag-away sa isang malawak na lugar na nagdulot ng hindi mabilang na pagkalugi at pagkasawi. Ang unang prioridad ng lahing espiritual ay muling pagsamahin ang pangangasiwa nito sa mga paksayon sa loob ng teritoryo nito. Bilang karagdagan, nakuha ng spiritual race ang kalahati ng teritoryo ng Blazing Gold Race, kaya kailangan nilang kontrolin ang mga paksayon sa lupaing ito at muling pagsamahin ang mga ito. Habang muling nagsasama-sama ang dalawang lahi, nagsimulang kumalat ang maluwalhating tagumpay at tagumpay ng mga nakilahok sa digmaang ito. Ang ilang mga tao na dating ganap na hindi kilala ay naging kilala sa digmaang ito. Mas maraming tao ang nakakuha ng ilang maswerteng pagkakataon o naunawaan ang ilang prinsipyo sa pamamagitan ng digmaan at mabilis na nakapasok sa mga bagong antas. Ngunit ang isa na may pinakamatingkad na reputasyon ay natural na si Francis. Napatay niya ang hindi mabilang na mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race, pinatay ang pinakamalakas nitong half-step na God Lord, at natalo pa ang God Lord Fire Cloud, na binaligtad ang buong labanan. Ang bawat isa sa mga maluwalhating tagumpay na ito ay napakahirap gawin, ngunit ang lahat ng ito ay nag-iisang nakamit ni Francis. Dahil sa mga nagawa ni Francis sa nakaraan, isa na siya ngayon sa mga pinaka-focused on figure sa Ziling Zone. At ang kanyang kilos at hitsura ay ginawa siyang idolo ng hindi mabilang na mga kabataang babae sa Ziling Zone. Sa pagbabalik sa espiritual na lahi, siya ay tinanggap ng isang marangal at napakarilag na babae na nakasuot ng kulay lila. Kuya Francis, bumalik ka na. Si Angelica ay kaakit-akit na ngumiti, isang mapagmahal na tingin sa kanyang mga mata habang niyayakap siya nito. Sa totoo lang, matagal nang bumalik si Francis sa spiritual race, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na magkita. Ang malambot at mainit na pakiramdam ng pagyakap ay naging sanhi ng hindi maipaliwanag na pagtibok ng puso ni Francis, at malumanay siyang ngumiti. Pumunta silang dalawa sa tirahan ni Francis. Angelica, hindi ko akalain na makukuha mo ang legacy ng God Martial Race.
Si Francis ay labis na natuwa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong nakuha ni Angelica, sa loob ng 10 taon na ito, si Angelica ay napunta mula sa rank 7 hanggang sa pinakamataas na rank 8. Napakalapit na niya ngayon sa rank 9. Nalaman ni Francis na hindi lamang nakuha ni Angelica ang legacy ng mga diskarte ng God Martial Race, kundi pati na rin ang isang Divine Kingdom ng God Martial Race. Sa loob ng banal na kaharian na ito, ang paglinang ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, pag-unawa sa mga layunin, at pagpapataas ng antas ng paglilinang ng isang tao ay mas mahusay. Ang cultivation na ito ng Divine Kingdom ay katulad din ng space-time robe na nagbibigay ito ng mas maraming oras upang linangin. Bilang karagdagan, si Angelica ay nakakuha ng ilang mga kayamanan na maaaring magpapataas sa kanyang mga kakayahan sa pag-iisip at mga kakayahan sa pag-unawa. Isang buwan pagkatapos ng digmaan, ang espiritual na lahi ay bumalik sa normal na operasyon. Sinimulan nito ang proseso ng pagpaparangal at paggantimpala sa mga nasa spiritual race na nakagawa ng mga natatanging tagumpay sa larangan ng digmaan. Gaya ng inaasahan, ang mga nagawa ni Francis ay pinananatili hanggang sa huli. Si Francis, sa digmaang ito sa pagitan ng dalawang lahi, ay pumatay ng 12 half-step na Godlords, kasama ang Blazing Gold Race's Elder Jean at ilang iba pang makapangyarihang half-step Godlords. Pagkatapos, sumali siya sa paglaban sa Godlord Firecloud at nagawang mag-isa na talunin siya. Sa huling pagtugis, nagsagawa siya ng isang pambihirang gawa sa paghadlang sa Godlord Firecloud at pag-ambag sa pagkamatay ng Diyos. Kahit na ang pangalawang elder ay medyo nabigla pagkatapos niyang ipahayag ang lahat ng mga nagawa. Sa totoo lang, nakapatay din si Francis ng maraming peak rank 9 at regular na rank 9 ancient gods, at marami na rin siyang nalagpasan na stronghold ng kaaway. Gayunpaman, dahil ang listahan ng mga nakamit ay masyadong mahaba, nagpasya silang banggitin lamang ang mga mahahalagang bagay. Hindi mabilang na mga miyembro ang tumitig kay Francis ng may paghanga at inggit. Tungkol sa kanyang mga gantimpala, si Francis ay na-promote bilang elder at ngayon ay nakakakuha ng maraming espesyal na karapatan at pribilehiyo. Binigyan din siya ng maraming mamahaling mapagkukunan at malaking bilang ng mga puntos ng kontribusyon. Sa simula, hindi gaanong interesado si Francis sa mga reward o kontribusyon na makukuha niya mula sa digmaan. Ngunit pagkatapos ng digmaan, ang mga samsam at kontribusyon na naipon ni Francis ay nakakuha ng kanyang interes. Matapos pumatay ng 12 kalahating hakbang na Godlords, si Francis ay nakakuha ng 10 pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact at hindi mabilang na mga dekalidad. Mayroon din siyang maraming mapagkukunan, gamot, mahalagang kayamanan, at ang kanyang interspatial na dimensyon ay halos na puno. Sa kabutihang palad, si Francis ay may Black Destruction Dragon at ang grupo sa Ancient Dream Realm, na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na mahawakan ang lahat ng mga mapagkukunan at mga kayamanan na hindi niya nagamit. Matapos ayusin ang lahat, pumasok si Francis sa liblib na paglilinang. Ginamit ni Francis ang halos lahat ng pamamaraan na magagamit niya sa digmaang ito at nakipagduel pa sa isang Diyos na Panginoon. Siya ay dumating ang layo na may isang mahusay na ani. Pagkatapos kumuha ng ilang cultivation resources, nagsimulang mag-cultivate si Francis. Matapos gamitin ang time law ng maraming beses, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa oras, na nagpapahintulot sa kanyang time intent na direktang makapasok sa level 8. Ang iba pang mga intent ay nagkaroon din ng makabuluhang pagpapalakas. Tanging ang kanyang space intent lang ang nanatili sa tuktok ng level 8. Mukhang hindi ganoon kadali ang pag-abot sa level 9 intent. Si Francis ay hindi masyadong sabik na sumulong. Bagamat sinabi niyang hindi ganoon kadali, ang kanyang space intent ay talagang napakalapit sa level 9. Kapag naabot na niya ang level 9, matatawag na ni Francis ang kanyang sarili na half-step Godlord. Habang nililinang ang mga layunin, naiintindihan din ni Francis ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa Chaos Origin at binago ang kanyang mga diskarte sa I-Bloodline. Oh! Ang aking Origin energy ay tila naging mas dalisay. Naramdaman ni Francis na ang Origin energy sa kanyang God Spiritual ay naging mas pino. Ipinadala ang kanyang isip sa dimensyon ng mata ng Diyos, nakita niyang dahan-daang umiikot ang panaginip na pilak na bola.
Ngunit may napansin si Francis na kakaiba. Naalala niya na ang mga linya na bumubuo ng imahe ng isang mata sa dreamy silver ball ay kumikinang lamang, ngunit ngayon, ang mga linya ay isang panaginip na kulay tulad ng iba pang bahagi ng bola at lumitaw sa abnormal na nakasisilaw at kapansin-pansin. Ang mapangarapin na kulay na ito ay mahalagang tinina ang bawat bahagi ng imahe ng mata. Isang napakaliit na bahagi lamang ng isang linya ang nagpapanatili pa rin ng orihinal na kulay. Ano lang ang ibig sabihin nito? Si Francis ay parehong nalilito at umaasa. Ang mga kakayahan ng espiritual na mata ng Diyos ay maaaring ilarawan bilang lubhang nakakalaban sa langit. Kapag gumagamit ng origin energy, maaari pa nitong gawing realidad ang mga pangarap, gawing posible ang imposible. Kailangan kong pag-aralan kung paano gamitin ng tama ang origin energy ng spiritual eye ng Diyos. Biglang naisip ni Francis ang isang mahusay na paksa ng pananaliksik. Nang maglaon sa araw na iyon, hinanap ni Francis ang pangalawang elder. Maaari ko bang itanong kung ano ang kalagayan ng mga salita ng kamatayan sa loob ng katawan ng pangalawang elder? Nag-aalalang tanong ni Francis. Sayang, kahit na pinigilan ito sa ngayon, wala pa ring magagawa tungkol dito. Humagulgol ang pangalawang matanda. Hindi na niya kailangang itago ito kay Francis. Tama, sa ilang sandali, ang Divine Kingdom Trading Ring ng Ancient Desolate Realm of Gods ay magsasagawa ng malaking auction. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang pumunta at tingnan ito, naalala ng pangalawang elder ang isang bagay at sinabi. Divine Kingdom Trading Ring. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Francis, ngunit hindi na niya idiniin pa. Bumisita siya sa pagkakataong ito para sa ibang bagay. Ikalawang elder, maaari ko bang tingnan ang first words of death sa iyong katawan? Binago ni Francis ang paksa. Ang kanyang layunin ay tiyak na gamitin ang first words of death para sa isang eksperimento. Bilang karagdagan, maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para i-undo ang first words of death. Mayroon ka bang paraan ng pakikipag-ugnayan sa first words of death? Gulat na tinitigan ng pangalawang elder si Francis. Dahil random na dinala ito ni Francis, natural na nagsimula siyang mag-isip ayon sa linyang ito. Pero ngayong naisip niya, parang imposible. Hindi ko ito itatago kay Sir. Noong nakaraan, ang junior na ito ay dumanas din ng sumpang ito at nagagawa lamang nitong itapon sa pamamagitan ng pagmamayari at muling pagsilang. Kahit na ganoon, ang junior na ito ay mayroon pa ring kaunting pangunawa sa first words of death. Bahagyang ngumiti si Francis. Nang marinig ng pangalawang elder na si Francis ay dumanas din ng mga salita ng kamatayan, siya ay naging medyo nasasabik, ngunit pagkatapos ay kumalma siya pabalik. Ang pag-aari at muling pagsilang ay hindi magandang solusyon at hindi magagamit ng pangalawang elder. Okay, hayaan kitang subukan, sumang-ayon ang pangalawang elder. Si Francis ay dumanas ng mga salita ng kamatayan noon, kaya tiyak na naunawaan niya ito, at ang pangalawang elder ay kumapit pa rin sa manipis na hibla ng pag-asa. Ang pangalawang elder ay nakaupo sa loob ng isang lihim na silid. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at sinilip ang banal na katawan ng pangalawang elder. Saan lang galing ang eye bloodline ng batang ito? Ang pangalawang elder ay hindi maiwasang magtaka nang maramdaman niya ang hindi malinaw na enerhiya mula sa kaliwang mata ni Francis. Samantala, si Francis ay ganap na nakatutok sa pagmamasid sa first words of death sa katawan ng second elder. Isang halos hindi matukoy na itim na sinulid ang kumalat sa buong katawan ng pangalawang elder. Natuklasan din ni Francis na mayroong napakalaking enerhiya na pumipigil sa itim na sinulid na ito, na pinipigilan itong magdulot ng anumang karagdagang kaagnasan. Iniisip ko kung ang mga kakayahan ng espiritual na mata ng aking Diyos ay mabisa laban sa mga first words of death. Hindi mapigilan ni Francis na matuwa ng kaunti. Ang mga salita ng kamatayan ay sobrang nakakatakot na kahit ang numero 1 sinaunang lahi ay natakot sa kanila. Ang mga paraan ng pagpapawalang bisa sa sumpang ito ay lubhang limitado at malupit. Nakatutok ang kaliwang mata ni Francis sa isang maliit na bahagi ng itim na sinulid sa katawan ng pangalawang elder. Ang itim na sinulid na ito ay napakanipis.
Kung si Francis ay hindi gumagamit ng God's spiritual eye, malamang na hindi niya ito mapapansin. Mawala. Mawala. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang origin energy habang itinoon niya ang kanyang isip sa kaisipang ito. Bees. Ang mapangarapin na bolang pilak sa dimensyon ng mata ng Diyos ay bumigay, at pagkatapos ay nagsimulang maglaho sa mundo ang panaginip na ambon. Sa isang iglap, ang manipis na itim na banta na iyon ay natakpan ng isang panaginip na kinang sa mga mata ni Francis. Ilang sandali pa, nawala ang maliit na piraso ng itim na sinulid na iyon. Parami ng parami ang mga piraso ng itim na sinulid ay nagsimulang maglaho, ngunit ang origin energy ng God's spiritual eye ay nagsimula ring mabilis na kumupas. Kung ikukumpara sa itim na sinulid na tila walang katapusan na umaabot sa katawan ng pangalawang elder, ang pagkawala ng ilang bahagi ay halos balewala. Ngunit bilang isang Diyos na Panginoon, ang pangalawang elder ay lubos na nakadarama kahit na ang mga banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Sa sandaling naramdaman niya na ang isang maliit na bahagi ng kanyang banal na katawan ay natanggal sa isang pasanin, ang sigla nito ay muling nag-aapoy, ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang matalim na liwanag. 1429. Tagumpay. Natuwa si Francis. Hindi niya inaasahan na kaya ng kanyang God spiritual eye na pawiin ang kapangyarihan ng first words of death. Kailangang mapagtanto ng isa na kahit na ang sinaunang lahi ng sinaunang panahon ay natakot sa kapangyarihan ng mga first words of death. Ito ay higit na patunay na ang espiritual na mata ng Diyos ay espesyal at abnormal. Francis, ano ang ginawa mo ngayon? Excited na tanong ng pangalawang elder. Kahit na ang mga Lord ay may kakayahan lamang na tulungan siyang sugpuin ang kapangyarihan ng first words of death, ngunit wala pa rin silang magawa sa aktwal na pag-alis nito. Ngunit ngayon lang, isang napakaliit na bahagi ng first words of death sa kanyang katawan ang natanggal. Ang pangalawang elder ay lubos na sigurado na ito ay ginawa ni Francis. Ngunit pagkatapos itanong ang tanong na ito, agad na naramdaman ng pangalawang elder na siya ay medyo walang pakundangan. Madaling maisip ng isang tao kung gaano kahalaga ang isang paraan upang harapin ang mga sinumpa na salita ng kamatayan. Paano magiging handa si Francis na ipaliwanag ito ng ganoon kadali? Bukod dito, si Francis ay hindi na junior kundi isang henyo na kayang talunin ang isang Diyos na Panginoon. Ang kasalukuyang antas ng lakas ni Francis ay katumbas ng isang karaniwang Panginoong Diyos, at mayroon pa rin siyang napakalaking potensyal na hindi maaaring maliitin. Francis, mayroon ka bang paraan para matanggal ang first words of death sa katawan ko? Medyo kumalma ang pangalawang elder bago nakangiting nagtanong. Masyadong mahirap pakitunguhan ang first words of death. Kahit na ginamit ko ang lahat ng lakas ko ngayon lang, napakaliit na bahagi lang ang naalis ko. Bahagyang umiling si Francis, ipinakita ang pagod na ekspresyon. Sa totoo lang, ang pagtanggal sa maliit na bahagi ng first words of death ay hindi nakaubos ng ganoong kalaking enerhiya. Gayunpaman, kung lumabas ang bagay na ito, malamang na lumikha ito ng napakalaking kaguluhan, kaya pinakamahusay na itago hanggat maaari. Kaya, hindi nagbigay ng matatag na tugon si Francis sa tanong ng pangalawang elder. Kung direktang sinabi ni Francis na may kakayahan siyang gawin ito, mabigla siya sa napakaraming tao. Ayos lang. Ginawa mo na ang iyong makakaya. Bahagyang ngumiti ang pangalawang elder. Wala siyang pag-asa noon, ngunit dahil hindi sinabi ni Francis na imposible, ito ay patunay na mayroon pa ring kaunting pag-asa. Ang pangalawang elder ay nasiyahan na sa sagot na ito. Kahit na sa huli ay nabigo si Francis na ganap na ay ando ang first words of death, tiyak na mapapahinan niya ito, na makakabawa sa pagdurusa na ginawa ng first words of death sa second elder. Magpapaalam na ang junior na ito. Pagkatapos ng ilang pananaliksik at paghahanda, bibisita ulit ako kay elder. Nagpaalam si Francis sa pangalawang elder. Sa pagbabalik sa kanyang tirahan, walang intensyon si Francis na magsaliksik ng anuman. Sa halip, pumasok siya sa liblib na paglilinang. Pagkatapos ng digmaan, ang Chaos 7 Void Ring ni Francis ay naging maayos na ang ulo at nagtataglay ng matitinding defensive na kakayahan.
Kapag naabot ko na ang ikalimang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique, ang Chaos 7 Void Ring ay maaaring mag-evolve sa isa pang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban, Chaos 7 Black Hole. Inaasahan ito ni Francis. Ang Chaos 7 Black Hole ay nasa ibang antas ng kapangyarihan kumpara sa Chaos 7 Void Ring, at maaari pa itong ilarawan bilang isang Godlord na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang Chaos 7 Black Hole, sa sandaling nabuo, ay maaaring lumunin ang lahat ng bagay, umaatake at magtanggol ng sabay-sabay. Bahagyang naging pamilyar si Francis sa mga detalye sa oras na ito at hindi talaga nagsimulang maglinang. Makalipas ang isang buwan, muli siyang bumisita sa tirahan ng pangalawang Elder. Ang pangalawang Elder ay tila inaasahan ang kanyang pagbisita at dumating upang salubungin siya sa pintuan. Francis, sa wakas ay nandito ka na. Nagkaroon na ba ng anumang pag-unlad sa iyong pananaliksik sa First Words of Death? Ngumiti ang pangalawang matanda. Manam. Nagkaroon ng kaunting pag-unlad, kaya naman sumugod ang junior na ito, same time na sinabi ni Francis. Pumunta ang dalawa sa secret chamber. Inactivate ni Winford ang spiritual eye ng Diyos at napagmasdan ang kalagayan ng First Words of Death sa katawan ng Second Elder. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadaling panasan ang kapangyarihan ng First Words of Death at sa halip ay pinagmasdan ito ng mabuti. Alam na alam ni Francis kung gaano kakilakilabot ang First Words of Death. Ngayon na siya ay nasa isang mataas na antas, natural na kailangan niyang pag-aralan ng mabuti ang enerhiya na ito upang maiwasan niya ang kanyang sarili na matamaan nito sa hinaharap. Ang First Words of Death ay may kakaibang estado ng pag-iral, medyo katulad ng aking kapangyarihang gawing realidad ang panaginip. Biglang napansin ni Francis ang puntong ito pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmamasid. Ang kakayahan ng espiritual na mata ng Diyos na gawing realidad ang panaginip ay napakahiwaga. Ito ay hindi isang pisikal o espiritual na pag-atake, ngunit mas katulad ng isang uri ng kapangyarihan ng pag-iisip. Kaya, ang mga normal na tao ay nahirapang unawain at mas mahirap patigilan o pakialaman. Ang First Words of Death ay magkatulad, ngunit ang enerhiyang ito ay malinaw na mas mababa ang antas kaysa sa enerhiya na naging realidad ng mga pangarap. Francis, ano ang sitwasyon? Hindi napigil ang magtanong ng pangalawang Elder. Noong nakaraan, napakabilis na tinanggal ni Francis ang isang maliit na bahagi ng First Words of Death sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, walang reaksyon sa kabila ng lahat ng oras na lumipas. Huwag magmadali, tawag ni Francis. Pagkatapos mag-obserba ng kaunti, muli niyang ginamit ang kanyang origin energy para panasan ang maliit na bahagi ng First Words of Death. Pagkatapos ay naglagay siya ng pagod na ekspresyon at naghanda na umalis. Francis, nagsikap ka ng husto sa First Words of Death ng matandang ito. Ito ay isang maliit na regalo mula sa matandang ito. Mangyaring kunin ito. Ang pangalawang Elder ay naglabas ng isang interspatial na dimensyon. Hindi tumayo si Francis sa seremonya, kinuha ito at ipinadala sa kanyang divine sense. Napakaraming dekalidad na kristal ng Diyos. Hindi bababa sa 200,000. Nanlamig ang mukha ni Francis. Ang isang mataas na kalidad na God Crystal ay katumbas ng 10,000 mababang kalidad na God Crystal, at ang pangalawang Elder ay binigyan siya ng 200,000 mataas na kalidad na God Crystal ng sabay-sabay. Kailangang mapagtanto ng isa na ang buong pag-aari ng isang rank 9 Ancient God ay maaaring umabot lamang sa 100,000 dekalidad na kristal ng Diyos. Siyempre, si Francis ay nagtataglay ng ganoong kapalaran na natural na hindi niya gaanong pinapahalagahan ang tungkol sa 200,000 God Crystals. Bukod sa 200,000 dekalidad na God Crystals, mayroon ding pinakamataas na kalidad na Divine Artifact na medyo naiiba ang kalidad at cultivation resources para sa ilang layunin. Alam ng ikalawang Elder na nilinang ni Francis ang Chaos 7 Void Origin Technique, kaya binigyan niya siya ng cultivation resources para sa iba't ibang uri ng intent. Tama, mayroon ka bang anumang interes sa Divine Kingdom Trading Ring na gaganapin 1 taon mula ngayon? Tanong ng pangalawang matanda. Divine Kingdom Trading Ring. Naalala ni Francis na ibinalita ito ng pangalawang Elder noong huling pagkakataon, ngunit nag-aalala siya tungkol sa iba pang mga bagay noong panahong iyon at hindi na nagtanong pa tungkol dito.
Nang makita ang nalilitong hitsura ni Francis, naalala ng pangalawang elder na si Francis ay naging isang sinaunang Diyos 10 taon na ang nakararaan at marahil ay hindi naiintindihan kung ano ang Divine Kingdom Trading Ring. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay ang high-end na trading ring na pinapatakbo ng numero 1 commercial faction ng Ancient Desolate Realm of Gods. Tanging ang mga sinaunang Diyos ang may karapatang pumasok dito, paliwanag ng pangalawang elder kay Francis. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay malawak, at mayroong maraming komersyal na paksayon. Ngunit ang paksayon na nagpapatakbo ng Divine Kingdom Trading Ring ay kinikilala bilang numero 1 paksayon ng komersyal, na nagtataglay ng lakas at mapagkukunan na hindi maaaring maliitin. Sa loob ng Divine Kingdom Trading Ring, isang auction ang gaganapin kada 20 taon. Sinasabi na ang auction sa pagkakataong ito ay magiging walang katulad na kadakilaan, na may maraming extinct resources mula sa ancient era. Magkakaroon din ng mga kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isang tao na maging isang Godlord, at maging ang mga natatanging kayamanan mula sa makapangyarihang mga lahi ng sinaunang panahon ay magpapakita ng artikulo ng sinaunang panahon. Pataas. Medyo naging excited ang tono ng pangalawang elder. Ano? Isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isang tao na maging isang Diyos na Panginoon. Ang fragment ng ancestral artifact. Tuwang-tuwa si Francis, at pagkatapos ay natigilan siya. Siya mismo ay may fragment ng ancestral artifact, kaya natural na naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. At ang auction sa loob ng Divine Kingdom Trading Ring ay talagang magkakaroon ng fragment ng ancestral artifact. Tama. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay isang high-class marketplace sa gitnang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit dahil maaaring lumitaw ang isang fragment ng ancestral artifact, kahit na ang Godlords mula sa ibang mga zone ay pupunta. Ang pangalawang elder ay may hitsura ng pananabik. Ang pinakamataas na uri ng banal na sandata sa Ancient Desolate Realm of Gods ay hindi ang pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact, ngunit ang pinakamahalagang ancestral artifacts. Ngunit ang ancestral artifacts ay isang alamat lamang, kasing bihira ng 8 Great God Eyes at God Kings. Ang mga fragment ng ancestral artifact ay medyo mas makatotohanan. Kung ang isang Lord ay makakakuha ng isang fragment ng ancestral artifact, maaari nilang walisin ang mga kalaban ng parehong antas at tumayo sa kanilang mga kapantay. Manam, pagdating ng panahon, titingnan ko. Agad na nagkaroon ng interes si Francis sa Divine Kingdom Trading Ring na ito. Higit pa sa lahat, sa digmaan, nakaipon siya ng napakalaking tumpok ng mga bagay na hindi naman talaga niya kailangan. Sa Divine Kingdom Trading Ring, maaari niyang ibenta o i-auction ang mga ito. Katulad nito, ang isang high-class marketplace tulad ng Divine Kingdom Trading Ring ay malamang na magkakaroon ng lahat ng uri ng kayamanan, at mabibili ni Francis ang kailangan niya. Sa wakas, kasalukuyang nag-aalala si Francis tungkol sa kanyang hinaharap na pagtatangka sa pagpasok sa antas ng Panginoong Diyos. Ang proseso ng pagpunta mula sa sinaunang Diyos patungo sa Diyos na Panginoon ay hindi bababa sa 100 beses na mas mahirap, marahil kahit 1,000 beses, kaysa sa pagpunta mula sa tunay na Diyos patungo sa sinaunang Diyos. Mayroong kahit ilang kalahating hakbang na Godlords na gugugol ng 100,000,000 taon sa paghahanda para sa hakbang na iyon, ngunit mabibigo pa rin. At kung ang isang tao ay mabaigo sa pagiging isang Diyos na Panginoon, ang matinding pinsala ay mahaharap sa kanyang mga banal na yugto, na kahit na ang ganap na pagkawasak ay karaniwan na. Sa pinakamagandang kaso, isang divine stage lang ang masisira, ngunit sa isang seryosong kaso, lahat ng 9 na divine stage ay masisira, at pagkatapos ay ang isa ay talagang kailangang magsimula sa simula. Nang malaman ni Francis ang lahat ng ito, sinimulan niyang ituring ang bagay na ito ng lubos na kahalagahan. At binanggit ng pangalawang elder na sa auction na gaganapin sa Divine Kingdom Trading Ring sa susunod na taon, isang kayamanan na makakatulong sa isang tao na maging isang Godlord ay lilito. Paanong hahayaan ni Francis na dumaan ang ganoong pagkakataon? Sa susunod na panahon, pupunta siya sa mga nakatakdang pagitan sa pangalawang elder upang i-undo ang isang bahagi ng Cursed Words of Death.
Pagkalipas ng 8 buwan, 50% na lamang ng lakas ng First Words of Death ang nananatili sa katawan ng pangalawang elder. Sa lakas ng kanyang Diyos na Panginoon, madali niyang napigilan ang natitirang enerhiya. At kung may oras si Francis na dahan-daang panasan ang lahat, ayos lang din iyon. Francis, maaari kang ituring na taong pinakaginagalang ko sa buong buhay ko. Haha. Malakas na tumawa ang pangalawang elder. Sa larangan ng digmaan, kung hindi natalo ni Francis ang God Lord Firecloud, maaaring napatay na ang pangalawang elder, at ngayon, nailigtas muli ni Francis ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggal ng bahagi ng First Words of Death sa kanyang katawan. Walang ganoon. Wala. Magalang na sagot ni Francis. 2 beses niyang nailigtas ang buhay ng pangalawang elder at labis siyang nagpapasalamat. Ang pangalawang elder ay mahalagang may utang na loob sa kanya. Sa isang mahalagang sandali, ang pabor ng isang Diyos na Panginoon ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Itinatago ng mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ang usapin ng pagtanggal ni Francis sa First Words of Death na isang ganap na sikreto. At sa nakalipas na taon, si Francis at ang pangalawang elder ay naging hindi kapani-paniwalang malapit. Ang lahat ng pinagsamang ito ay nangangahulugan na si Francis ang numero 1 tao ng espiritual na lahi sa ilalim ng 3 Diyos na Panginoon. Francis, ang auction ng Divine Kingdom Trading Ring ay gaganapin sa loob ng ilang buwan. Dapat kang maghanda ng ilang God Crystals. Huwag kang mawala ng isang bagay at pagsisihan mo ito sa buong buhay mo. Pang-aasar ng pangalawang elder. Kahit na ang pinakamayamang tao ay makikita ang kanilang sarili na kulang sa God Crystals kapag nakapasok na sila sa Divine Kingdom Trading Ring. Makalipas ang ilang buwan, sinamahan ni Francis ang pangalawang elder at naghanda na tumungo sa Divine Kingdom Trading Ring. Kasama nila si Angelica at ilan sa mga matatandang sinaunang Diyos ng lahing espiritual. Makalipas ang kalahating buwan, dumating ang grupo sa Life Sacred Land. Isang pasukan sa Divine Kingdom Trading Ring ang naset up sa Sacred Land ng bawat zone. Ang entry fee ay 10,000 dekalidad na God Crystals. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ng attendant mula sa Divine Kingdom Trading Ring. 10,000 dekalidad na kristal ng Diyos. Hindi mapigilan ni Francis na mapabuntong hininga. Kailangang maging ancient god ang isang tao para makapasok sa Divine Kingdom Trading Ring, ngunit ang ilang ordinaryong rank 7 ancient gods ay maaaring ibenta ang lahat ng pag-aari nila at hindi pa rin kayang magkamot ng 10,000 dekalidad na God Crystal. 1430. Ang entry fee ng Divine Kingdom Trading Ring ay 10,000 dekalidad na God Crystals, na nangangahulugang, kahit na ang isang typical na rank 7 ancient god ay nabangkarote ang kanilang sarili, kahit na ibenta ang kanilang sariling mga katawan, hindi pa rin sila makakapasok sa loob. Bukod dito, ang mga item na na-auction dito ay pawang mga high-class na item, madaling lumampas sa 100,000 mataas na kalidad na God Crystal sa halaga. Kahit na makapasok ang isang ordinaryong sinaunang Diyos, makakapanood lang sila at hindi bumili. Kapag nabayaran na ng spiritual race party ang mga entry fee, pumasok ito sa isang kulay abo puting batong pinto sa isang independenteng Divine Kingdom. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang pinong lupain ng mga bundok at ilog. Ang mga mayayamang gusali sa iba't ibang estilo ay naitayo sa lahat ng dako. Bagamat ang Divine Kingdom Trading Ring ay may labis na bayad sa pagpasok, ito ay abala at masikip pa rin. Ang karamihan sa mga tao ay ang rank 9 Ancient Gods. Ang rank 8 ay isang matinding pambihira habang ang rank 7 Ancient Gods ay halos wala. Mukhang mas maraming tao sa Divine Kingdom Trading Ring kaysa karaniwan. Napabuntong hininga ang pangalawang matanda. Ilang beses na siyang pumunta rito at pamilyar sa sitwasyon. Espiritual na lahi Diyos Panginoon. Ang pagdating ng espiritual na lahi ay nakakabigla sa mga nakapaligid na tao. Nabalitaan ko na ang spiritual race at blazing gold race ng Ziling Zone ay sumabak sa isang malaking digmaan, at ang spiritual race ang nagwagi sa huli. Malamang na hindi magtatagal bago ang spiritual race ay magiging number 1 5-star faction ng Ziling Zone. Hindi tama iyan. Narinig ko na ang ikalawang elder ng espiritual na lahi ay pinatawan ng mga sumpa na salita ng kamatayan.
Malamang na pumunta sila rito para humanap ng paraan para mabawi ito. Narinig mo ba? Ang espiritual na lahi ay nagawang manalo dahil ang pinakamataas na rank 9 junior na tinatawag na Francis ay nagawang baligtarin ang tubig at labis na nasaktan ang isang Diyos na Panginoon. Nagbibiro ka. Ang pinakamataas na rank 9 ay hindi man lang makakapagtagal ng isang suntok laban sa isang Diyos na Panginoon. Kamakailan, ang digmaan sa pagitan ng spiritual race at ng blazing gold race ay hindi lamang isang mainit na paksa sa Ziling Zone, ngunit sa mga kalapit na zone din. Ilang tao ang nakatitig kay Francis at Angelica. Mayroong 3 araw pa bago ang auction ay gaganapin. Hanggang doon, lahat kayo ay maaaring tumingin sa paligid, sabi ng pangalawang elder sa party ng spiritual race. Pagkasabi nito, umalis ang pangalawang elder. Ang ibang mga miyembro ng spiritual race ay mabilis na umalis upang isagawa ang kanilang sariling negosyo. Ngiyaw. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay nagmamadaling lumabas sa interspatial na dimensyon, na mabangis na kumpas gamit ang mga paa nito upang sabihin na maraming kayamanan sa lugar na ito. Angelica, nakuha mo ang legacy ng God Martial Race at ikaw ang number 1 core disciple ng spiritual race, kaya hindi ka dapat magkulang ng malaki, tama? Tanong ni Francis. Wala akong pagkukulang sa ngayon. Interesado lang ako sa lugar na ito. Baka may makasalubong akong kailangan o gusto ko. Humajijik si Angelica at saka hinawakan ang braso ni Francis. Pumunta tayo sa lugar ng auction at tingnan muna, diretsong sabi ni Francis. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay talagang patuloy na gumagana. Dito, maaaring ipagpalit ng isa ang halos anumang bagay, kabilang ang mga sining, pamana, likas na kayamanan, alagang hayop, at mga bundok. Ngunit karaniwan, kakaunting tao ang magbabayad ng napakalaking bayad sa pagpasok. Sa panahon lamang ng isang auction lalabas na ang lugar na ito ay napakalago. Si Francis ay nakaipon ng maraming kayamanan, banal na sandata, at likas na yaman, na lahat ay maaari niyang itapon sa pamamagitan ng auction. Ang pinakakilalang auction house sa Divine Kingdom na ito ay isang napakarilag na palasyo ng violet gold na pumailan lang sa mga ulap. Sa pagpasok, ipinagkatiwala ni Francis sa kanila ang lahat ng dagdag na pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact at mapagkukunan na mayroon siya. Guest, base sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin, masisiyahan ka sa mga upuan sa auction house na para sa mga panauhing pandangal. Nakangiting sabi ng isang kaakit-akit na babae. Ang mga panauhin ng karangalan ay nakaupo sa kanilang sariling mga silid, at hindi makikita ng mga tagalabas ang loob. Medyo nagulat si Francis. Ang mga bagay na ipinagkatiwala niya ay hindi masyadong mahalaga. Tila ang dami nila ang nagbigay daan sa kanya upang masiyahan sa pakikitungo sa isang pinarangalan na panauhin. Umalis sa auction house sina Francis at Angelica. Dalawang iba pang figure ang lumabas mula sa isa pang pasukan. My Lord, bakit tayo nagsusubaste ng gayong mahahalagang bagay? Bulong ng isang lalaking nakatalikod na may maitim at malamulto. Ang mga bagay na inilagay nila para sa auction ay lahat ng mahahalagang resulta ng eksperimentong mula sa mga paksayo na katulad ng Heavenly Demon Hall. Ano ang silbi ng pag-iwan ng mga walang kwentang bagay? Isang maputing matanda ang malamig na bamulong. Iyon ay Francis. Biglang may nakita ang lalaking may malungkot na mga mata at hindi niya napigil ang mapabulalas. Sinaunang Diyos Nether Spring. Nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na makakasagasa siya sa Ancient God Nether Spring ng Heavenly Demon Hall sa auction house. At ang tao sa tabi ng Ancient God Nether Spring ay walang iba kundi ang lalaking direktang naglayo sa Heavenly Demon Hall, God Lord Heavenly Solitude. Noong panahong iyon, nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya ang Diyos Lord Heavenly Solitude, at sa pagkakataong ito, napagtanto ni Francis na hindi pa rin niya nakikita ang lalaking ito. Thuish. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay agad na bumaril pabalik sa interspatial na dimensyon. Ang mga mata ng God Lord Heavenly Solitude ay kumislap, at pagkatapos ay lumingon siya kay Francis na may bakas ng layuning pumatay. Noon, inagaw ni Francis ang Heaven's Legacy Cat mula sa ilalim ng kanyang ilong, iniwan siyang galit na galit.
My Lord, ito ang Divine Kingdom Trading Ring. Nag-message ang sinaunang Diyos Nether Spring. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa Divine Kingdom Trading Ring. Ang operator ng Divine Kingdom Trading Ring ay nasa parehong antas ng isang sacred land, at mayroon din itong napakalapit na relasyon sa maraming sacred lands, na ginagawa itong isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na puwersa. Kahit na ang isang Diyos na Panginoon ay mabigat na parusahan kung sila ay maglakas loob na magsimula ng isang away. Junior, kung ibibigay mo ang pasang iyan, hindi tayo darating para maghanap ng gulo sa hinaharap. Dahan daw ang sinabi ng Diyos Lord Heavenly Solitude. Ang tinutukoy mo ay ang Heaven's Legacy Cat. Ngumiti si Francis habang diretsyong pinutol ang punto. Dahil alam mo na, sabihin ang iyong presyo at ibigay sa akin ang Heaven's Legacy Cat. Nagdilim ang tingin ni God Lord Heavenly Solitude nang bigla niyang hininaan ang boses. Ang Heaven's Legacy Cat ay isa sa pinakamataas na sikreto ng Heaven's Legacy Race, ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang nakakaalam tungkol dito. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay isang lugar ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. Kung alam ng ibang God Lords ang tungkol sa Heaven's Legacy Cat, magdudulot ito ng mas maraming problema. Kumpiyansa siya na kung mag-alok siya ng sapat na mapang-akit na presyo, tiyak na ibibigay ni Francis ang mainit na patatas na ang Heaven's Legacy Cat. 100 milyon na may pinakamataas na kalidad na kristal ng Diyos. Napangiti si Francis. Ang God Lord Heavenly Solitude at Ancient God Nether Spring ay agad na tumahimik. Mabuti. Francis, pagsisisihan mo ito. Nanlamig ang mukha ni God Lord Heavenly Solitude habang dinadala niya ang Ancient God Nether Spring at umalis. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang pinakamataas na kalidad na God Crystals ay mas bihira kaysa sa pinakamataas na kalidad na mga Divine Artifact. Napakasama nito na kahit isang tipikal na Panginoong Diyos ay magkakaroon lamang ng ilang napinsalang pinakamataas na kalidad na kristal ng Diyos. Hindi sapat ang kahit 1 milyong mataas na kalidad na God Crystal para ipagpalit sa isang kumpletong pinakamataas na kalidad na God Crystal. Ang 100 milyong pinakamataas na kalidad na God Crystals ay hindi isang bagay na kayang gawin kahit na ang pinakamayamang God Realm Sacred Land sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa pagsasabi ng ganoong astronomical na presyo, malinaw na ipinapahiwatig ni Francis na hindi siya nagbebenta. Hayaan ng isang tao na bantayang mabuti si Francis. Ipaalam sa akin sa sandaling umalis siya sa espiritual na lahi. Nagpadala ng mensahe ang Diyos Lord Heavenly Solitude sa Ancient God Nether Spring. Sa totoo lang, sinusubaybayan ng God Lord Heavenly Solitude si Francis mula nang bumalik siya sa Zealing Zone. Gayunpaman, nagsimula ang Blazing Gold Race ng digmaan sa Spiritual Race, at ang Life Sacred Land ay nagmamasid sa lahat mula sa itaas, kaya natural na hindi siya makakilos. Oo. Ang mga mata ng sinaunang Diyos Nether Spring ay kumikinang. Hindi niya inaasahan na ang antas ng cultivation ni Francis ay lalampas sa kanya sa loob lamang ng ilang maikling dekada. Gayunpaman, sinaktan ni Francis ang Heavenly Demon Hall at ang paksayon sa likod nito. Napahamak siya. Kuya Francis. Sino ang 2 taong iyon? Nag-aalalang tanong ni Angelica. Ang Diyos na Panginoon ay hindi maarak, at medyo nag-aalala si Angelica na kahit papaano ay nagawa ni Francis na masaktan ang isang nakakatakot na pag-iral. Gusto nilang nakawin ng maliit na pas ang magnanakaw. Hindi sigurado si Francis sa kanilang background, kaya ito lang ang sinabi niya. Natural na alam ni Angelica ang tungkol sa maliit na pas ang magnanakaw, at mula sa pag-uusap ngayon, naunawaan din niya ang tunay na pagkakakilanlan ng maliit na pas ang magnanakaw, isang Heaven's Legacy Cat. Ang anumang bagay na maaaring makakuha ng atensyon ng Diyos na Panginoon ay kailangang maging lubhang mahalaga. Ngiyaw. Agad na tumalon pabalik ang munting pas ang magnanakaw, itinaas ang ulo at itinuwid ang dibdib, ipinagyayabang na isa itong hindi mabibaylang kayamanan. Ginugol ng mag-asawa ang natitirang oras nila sa paglalakad sa paligid ng Divine Kingdom Trading Ring. Bumili si Francis ng kaunting mapagkukunan ng intent cultivation. Bumisita din sila sa clearance section. Ang mga bagay dito ay hindi pantay na kalidad at pinananatili sa isang mas maayos na kondisyon.
Marami sa mga bagay ay mga mababang produkto lamang na idinagdag upang mabuo ang bilang. Ngunit sa espiritual na mata ng Diyos at sa kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw, silang dalawa ay nakahanap ng ilang bagay na medyo mahalagang bagay. Pagkalipas ng 3 araw, malapit nang magsimula ang auction. Isang gwapong binata na may dreamy silver na buhok at isang napakarilag na babae na may malakristal na balat at nakasuot ng violet na gown ang pumasok sa auction house, na agad nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Ang pares na ito ay natural na sina Francis at Angelica. Pumasok silang dalawa sa lugar na nakalaan para sa matataas na klaseng panauhing pandangal, tumakas mula sa mga mata ng karamihan. Makalipas ang 1 oras, formal nang nagsimula ang auction. Ang auction house ay naging itim, at pagkatapos ay ang bilog na yugto ng auction sa gitna ay nagsimulang magpakita ng isang nakasisilaw na ningning. Bagamat ito ay napakaitim, naramdaman ni Francis ang lakas ng maraming godlord sa napakalaking auction house, ang ilan sa kanila ay lumalapit pa sa antas ng spiritual race patriarch. Isang puting nakadamit na half-step na godlord elder ang lumitaw sa entablado. Sa kanyang tabi ay isang magandang rank 9 ancient god na babae. Bukas na ang Divine Kingdom auction. Bahagyang napangiti ang matanda na nakasuot ng puting damit nang umalangaw-ngaw ang kanyang malakas at maliwanag na boses sa bulwagan. Ang magandang babae sa tabi niya ay naglabas ng isang jade box mula sa isang interspatial dimension at binuksan ito. Sa loob ay may mga transparent na berdeng prutas na naglalabas ng makapal na alon ng divine power. Light Spirit Heaven Pearl Fruit. Naglalaman ito ng napakaraming purong banal na kapangyarihan na lubos na makapagpapalakas sa paglilinang ng isang sinaunang Diyos. Malaking silbi ito sa sinumang sinaunang Diyos na mababa sa pinakamataas na rank 9. Bilang karagdagan, ang banal na kapangyarihan na nakuha ay lubos na pino at hindi magiging sanhi ng anumang bagay tulad ng hindi matatag na pundasyon. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay nagbigay ng mesensi ng pagpapakilala. Ang Light Spirit Heaven Pearl Fruit ay isang napakataas na kalidad na mapagkukunan. Bukod dito, dahil ito ay isang mapagkukunan na maaaring makatulong sa isang magsasaka na makalusot, maraming mga tao ang nagnanais nito. Ang mga mata ng halos lahat ng rank 9 ancient gods na naruroon ay kumikislap. Ilang Diyos Lords din ang interesado sa kayamanang ito. Marahil ito ay isang bagay na hinihiling ng kanilang mga inapo o mga alagad. Ang pagbid para sa Light Spirit Heaven Pearl Fruit ay magsisimula sa 100,000 dekalidad na God Crystals. Ang bawat bagong bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 na mas mataas kaysa sa huli. Malumanay na ngumiti ang matanda. Halos hindi na siya tapos magsalita nang may nag-issue ng bid. Magbabayad ako ng 130,000. 150,000. 180,000. Pagkalipas ng ilang sandali, ang presyo ng Light Spirit Heaven Pearl Fruit ay umabot na sa 300,000. Ang isang prutas na makakatulong sa isang sinaunang Diyos na makalusot ay mabilis na umabot sa presyong 300,000 dekalidad na kristal ng Diyos. Gayunpaman, ang tunay na halaga nito ay malamang na nasa pagitan ng 200 hanggang 300,000 dekalidad na kristal ng Diyos. Magbabayad ako ng 310,000. Sa sandaling ito, isang mahinahon at tahimik na boses ang nagsalita. Lumingon ang lahat para tingnan kung sino ang nagsalita. Medyo nagulat din si Francis sa boses na ito. Pagsilip sa dilim para makita ang nagsasalita, nakita niya ang isang binata na may ordinaryong anyo ngunit abnormal ang kilos. Ang taong ito ay walang iba kundi si Wu Heng. Hindi ko akalain na pupunta rin si Wu Heng sa lugar na ito. Medyo nagulat si Francis. Ang mga zone na kalahok sa Divine Kingdom Trading Ring na ito ay dapat nakatulad ng Yangling Zone, tahanan ng Space-Time Sacred Land, ngunit ang Qixing Zone ay hindi umabot sa antas na ito. Ngunit marahil may ilang bagay sa Divine Kingdom Auction na nakakuha ng interes ni Wu Heng. Si Wu Heng ba iyon? Ang malinaw na mga mata ni Angelica ay kumikinang. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makita ni Angelica si Wu Heng, at medyo nag-aalinlangan siya. Tama. Tumango si Francis. Silang tatlo ay nagmula sa Feather Cloud City.
Walang sino man sa kanila ang umasa na silang tatlo ay muling magtitipon sa Divine Kingdom Auction. Siya ay isa ng Diyos Panginoon. Si Angelica ay nabigla. Oo, sa oras na ito, nakapasok na si Wu Heng sa antas ng Panginoon ng Diyos, at siya ang numero unong pinagtutuunan ng pansin ng maraming eksperto sa sinaunang Diyos sa bahay na ito ng auction. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.